dorm sa Tipolog. Magandang gabi po sa mga taga-Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang po akong Boyet. Ako ay taga Dipolog City. College student ako noon nang kailanganin kong mag-dorm upang hindi hassle ang palagi ang pagbibiyahe at para na rin makaipon sa mga kailangan sa eskwela. Ngunit, yun pala ang simula ng trauma ko. Itong dorm namin ay kilala sa pagiging haunted. Ayon sa mga kwento na nagpasalin-salin, ay dati raw itong kumbento ng mga madre na minsan na ring sinalakay ng mga Hapon. Ngunit nagpatuloy pa rin itong kumbento kahit na ganoon ng mga nangyari. Sinubukan pa rin nilang buhay ng gusali, pero kalaunan ay ginawa na lang na dormitoryo dahil bumalik na raw sa Maynila ang mga madreng naroroon. Sinasabi nilang financial reasons daw ang rason kung bakit sila bumalik na sa kanilang mail. Sabi pa nila, konti na at papawala na rin ang mga gustong magmadre. Kaya kesa masira at tuluyan ng maluma, ay ginawa nila itong dormitoryo upang makatulong na rin daw sa mga batang gustong mag-aral. Wala namang kaso sa akin ang pagiging haunted ng dorm. Ang akin lang ay gusto kong makatipid at makapagtapos ng pag-aaral. Ang gusali ay may 9 na palapag. Dati raw ay 2 palapag lang ito, pero pinondohan daw ng munisipyo para gawing 9 na palapag para magamit nga ng mga mag-aaral na gaya ko. Nasa ika-6 na palapag ang kwarto ko. Tig-2 ang tenant sa bawat kwarto. Tawagin na lang nating Bobby ang kasama ko sa kwarto. Kaklase ko siya at gaya ko'y first time din niyang mag-dorm at gusto rin niyang makatipid kagaya ko. Hindi kami magkasundo. Sadyang coincidence lang na nagkasama kami sa kwartong yon. Maayos naman ang kwarto. Malapit lang din ito sa banyo, kaya hindi hassle ang pumunta ng CR. Yun nga lang, kailangan ng kasama kasi baka iba ang sumama sa iyo sa kubeta. Alam din ni Bobby ang kasaysayan ng dormitoryo. Kaya nagkasundo kaming kung nasa ng isa, dapat naroon din ang isa. Pinagbuhol talaga namin ang mga bituka namin para makasurvive sa haunted dormitory na yon. Sa unang araw namin ay hindi talaga kami makatulog. Namamahay at parang nakikiramdam talaga yung consciousness namin dahil nga sa mga sinasabi nila. Pero kalaunan ay nasanay na kami at nakakatulog na ng mahimbing. Mayroon kaming built-in cabinet. Bali may kanya-kanya kasi kaming built-in cabinet kung saan nakalagay ang mga damit at gamit namin. Nasa parehong paanan namin yung cabinet. Kabilaan at sa gitna ay pintuan. Si Bobby ang nasa kanan at ako naman ang nasa kaliwa. May isang mahabang bintana rin sa aming ulunan ni Bobby. Doon naman nakapwesto ang mga study table namin. Ilang araw, napapansin kong yung aking cabinet, laging nagugulo ang mga gamit. Akala ko nga,
may daga lang na nanggugulo. Minsan naiisip ko baka ako lang din ang nakakagulo noon. Pero sigurado naman akong naayos ko yon bago ko umalis papunta sa eskwela. Hanggang isang gabi, nagising na lang ako. Pagkatapos unang bumungad sa akin ay yung unti-unting pagbukas ng pinto ng cabinet ko. Agad na umakyat ang takot sa ulo ko. Kaya nagtalukbong na lang ako, Sir Jules. Agad din nawala ang nararamdaman ko nang pumikit ako at pinilit ng matulog. Maya-maya ay narinig kong may lumalangit-ngit na parang may nagbubukas. Pagkatapos ng ilang minuto, ay naging tahimik na uli kaya nakatulog na uli ako. Nahihimbing ako nang biglang may lumagabong. Doon ako napabalikwas ng bangon. Pati si Bobby ay nagising din sa malakas na ingay. Siya ang tumayo at nagbukas ng ilaw. Napatingin ako sa aking cabinet. Nakasara na ito. Nalilito na ako kung totoo ba ang nakita ko. Nakabukas ang cabinet o panaginip lang. Para kasing panaginip, pero para din namang totoo. Kasi narinig ko nga itong lumalangit-ngit at biglang may lumagabog. Nagkatinginan kami ni Bobby nang mabuksan niya na ang ilaw. Tapos sabi niya, wala naman daw nalaglag. Akala raw niya nahulog ako sa kama. Sabi ko naman, ako rin. Akala ko siya ang nalaglag sa kama. Nagkatawanan na lang kami at muling bumalik sa pagtulog. Ayoko na ring takutin ang sarili ko, kaya hindi ko na inisip ang mga nangyari. Magtatatlong buwan na kami sa dormitoryo nang mangyari yon. Pero yun lang pala ang simula. Kasi ang akala ko'y panaginip lang ang mga nangyari. Pero naulit yun, Sir Jules. Nagising uli ako ng biglaan. Sumalubong uli sa paningin ko ang nagbubukas na pinto ng cabinet. At sa pagkakataong ito, pinipigilan kong huwag matakot at iniisip na may daga lang. Pero ang nakapagtataka, masyadong mabagal ang pagbubukas ng pinto ng cabinet. Parang may magnanakaw na nagdadahan-dahan sa kilos para hindi parinig. Natatakot na ako. Pero sinubukan ko pa rin kumalma. Tinitigan ko talaga ang cabinet. Inantay ko kung ano ang mangyayari. Medyo maliwanag naman sa aming kwarto dahil naglagay na kami ni Bobby ng pang magdamagang ilaw. Nang bumukas ang cabinet, wala naman akong nakitang lumabas mula roon. Parang tumalon ang puso ko sa kaba nang biglang lumagabog ang pinto ng cabinet. Sumara ito ng malakas. Tumayo ako at binuksan ang ilaw para mas makita ko ng malinaw kung ano ba ang nangyayari sa cabinet. Nagising na rin si Bobby. Dahil ayoko siyang takutin, kaya nagpalusot na lang ako na nadapa ako habang papalapit sa ilaw. Kasi magbabanyo ako. Kaya bumangon na siya at sinamahan ako sa CR. Tahimik lang kaming dalawa habang papunta at pabalik galing sa banyo. Agad na uli kaming nahiga nang makabalik sa kwarto. Pinilit kong hindi isipin ang nangyari.
Pero ramdam ko pa rin ang takot. Nagdasal ako bago matulog. Nakatulugan ko na nga ang pagdarasal dahil yun lang ang nagpakalma ng isip ko. Nang sumunod na gabi, ganon uli ang nangyari. Bigla na naman akong nagising. Pero nagtalukbong na lang ako at natulog ulit. Pero iba na ang nangyari. May humihila sa kumot ko. Mula sa paanan ko ang humihila sa aking kumot. Sa una ay paunti-unti lang ang paghatak. Hanggang sa nakikipaghilaan na sa akin. Naging agresibo na ito. Hinahablot na talaga ang kumot ko. Kahit nakikipaghilahan ako ng kumot, pinipigilan kong makagawa ng ingay dahil nahihiya ako kay Bobby. Pero nang maramdaman kong may humila sa pako, doon na ako nagsisigaw. Nanginginig na ako sa takot dahil hindi na talaga ito normal. Nagising si Bobby at agad akong pinakalma. Tinanong niya ako kung ano nangyari. Hindi ko magawang ikwento sa kanya kasi parang nawala ang boses ko sa lakas ng mga sigaw ko. Dahil sa nangyari, ay binuksan na lang namin ni Bobby ang ilaw. Nang sumunod na gabi, nagsimula na akong lagnatin sa June. Kung ano-ano rin ang napapanaginipan ko. Wala akong maalala sa mga panaginip ko kapag ako'y nagigising. Pero, takot na takot ako kapag nagigising. Nang sumunod na araw, nagdadalawang isip si Bobby kung papasok ba siya o samahan na lang ako sa dorm kasi may lagnat pa rin ako. Sabi ko naman ay pumasok siya at i-excuse ako sa mga prop namin. Kaya napilit ko rin siyang pumasok. Para mapanatag siya, sinabi kong lalabas ako agad kapag may nagparamdam. Pero sabi ko pa, umaga naman kaya walang magpaparamdam. Lapanatag naman siya at iniwan nga niya ako sa aming kwarto. Natulog agad ako nang makalabas siya. Agad akong nahimbing sa sobrang sama ng pakiramdam. Habang tulog ako, panay ang bigla kong pagkakagising dahil sa mga tulog na bigla ko lang ding naririnig. May mga langit-ngit na parang bumukas. Mga yabag ng paa na naglalakad at paikot-ikot siya sa kwarto. Tapos may lumalagabog pang pagsara ng pinto. Nakatalukbong lang ako ng kumot kahit na inapoy ng laglat. Dinig ko rin na umuulan sa labas. Kaya iniisip ko na baka hindi makauwi agad si Bobby. Lalo akong nagtalukbong ng kumot dahil lalong guminaw ang paligid. Dumoble ang lamig na nararamdaman ko. Nagsimula akong magdasal dahil alam kong yun lang ang huli kong sandata. Nakatulog ako habang nagro-rosaryo. Nang magising ako ay 2:00 na. Medyo bumaba na yung lagnat ko. Pawis na pawis ako, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan at nakakaramdam na rin ako ng gutom. Pinilit kong tumayo para lumapit sa kabinet ko. Kailangan kong kumuha ng pera sa aking bag. Nagulat ako kasi magulo na naman ang loob ng kabinet.
Pero natigilan ako nang may maalinag ako sa dulong bahagi kung saan nakahangir ang mga damit ko. May nakita akong pares ng paa. Nakatayo ito. Bigla akong langina dahil sa takot. Pakiramdam ko ay lalo akong nilagnat. Pinilit kong tumakbo papalabas. Kahit nanginginig ang tuhod ko. Bumaba ako sa labi. At doon ko na lang hinintay si Bobby. Umiga ako sa mga upuan doon. Lang hindi ko na kaya ang bigat at init ng aking katawan. Idagdag pa ang panginginig ng laman ko at pagkabog ng puso ko. Hindi ko alam na sobrang lala pala ng lagnat ko at kinailangan akong itakbo sa ospital. Nagka-typhoid fever ako sa June. Ilang araw din ako sa ospital bago tuloy ang gumaling at dinischarge. Nakabantay nga sa akin si Bobby at sa ospital na rin siya umuwi para may kasama raw ako. Pero alam ko naman na ayaw lang niyang mag-isa sa kwarto namin sa dorm. Pero pagkatapos po ng experience ko na yun, naganap na kami ni Bobby ng boarding house. Tama na yung katatakutan na nangyari sa amin. Hindi na rin namin inalam kung ano yung naroon sa aking cabinet. Maaaring ayaw niya ng kasama o naiingayan sa amin ni Bobby, kaya siya nagpaparamdam. Siguro, ayaw niya na may gumagamit ng space niya, kaya lagi niyang ginugulo ang mga gamit ko. At nang mapuno, ay nagmanifest na siya para umalis kami sa pwesto niya. Ngayon ay pareho na kaming batugan ni Bobby, magkumpare sa lahat ng anak niya. Ang pangyayari pong yun ay nagbigay sa amin ng matatag na pagkakaibigan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Multong Naglas. Magandang araw po, Sitio Bagungot, at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Ako po uli ito, si Imelda Aviles ng Negros Occidental. Dito pa rin ako sa Saudi nagtatrabaho bilang kasambahay. Ipagpapatuloy ko ang aking mga kwentong karanasan habang ako ay narito sa ibang bansa. Ang mga karanasan kong ito ay parang kasama ko na sa araw-araw kong buhay. Pagkatapos ng bakasyon sa farm, ay umuwi na kami sa totoong bahay ng mga amo ko. Nagulat ako dahil sobrang laki pala ng bahay nila. May third floor pa. Akala ko'y maliit lang katulad sa bahay bakasyonan. Pero nagkamali ako. Unang araw ko sa kanilang bahay, pagpasok ko pa lang sa pintuan, kakaiba na ang aking naramdaman. Alam ko na sa sarili kong may mga kababalaghan na naman. Ganoon talaga kahit saan man ako magpunta. Kasama ko na ang kababalaghan. Habang inaayos ko ang mga damit nila at mga gamit, ay may nakita akong lalaking lumabas sa kwarto ng boss ko. Kamukha niya ang lalaki, kaya naisipan kong siya yung lumabas. Nakasuot siya ng puting damit. Maya-maya, babae naman ang nakita kong lumabas sa silid na yon. Nakaitim naman ito ng suot. Sabi ko sa sarili ko, bakit pala yung labas nila? Alam kong tulog sila dahil sa pagod. Ako na lang ang gising dahil nagtatrabaho pa ako noon.
Maya-maya nagulat ako nang sumigaw ang mga amo ko. Agad naman akong pumasok sa kanilang kwarto. Pumutok pa na ang bumbilya ng ilaw sa kwarto habang sila'y natutulog. Napunta raw sa kanila ang mga nabasag na bumbilya. Mabuti na lang at hindi sila nasugatan o napasukan ng bubog ang kanilang mata. Lumabas silang dalawa at ipinalinis sa akin ang kwarto. Nang maiwan akong mag-isa, may narinig akong babaeng umiiyak para siyang sinasaktan ng lalaki. Nag-aaway sila. Parang narito lang sa loob ng kwarto ang kanilang ingay. Dali-dali kong vacuum ang mga bubog para makalabas na ako. Pero maya-maya, pumutok uli ang isa pang bumbilya para itong binabato ng kung ano. Palakas ng palakas ang sigaw ng babae. Nang hindi ko na makayanan ng takot, sigaw na ako. Tinanong ko kung sino ba sila. Pinagsabihan ko rin sila na kung ano man ang nangyari sa kanila, ay huwag akong guluhin dahil hindi ko sila matutulungan, dahil hindi ko naman sila kilala. Pumutok uli ang isa pang bumbilya. Marami kasing ilaw sa kanilang kwarto. Kaya lumabas na ako at tinawag ko ang amo kong babae. Ang sabi ko, nagputukan uli ang mga bumbilya sa kanilang kwarto. Puro bubog na ang kwarto nila. Nagulat siya at agad na pumasok sa kwarto. Pati siya'y nagulat din dahil pagpasok niya, pumutok uli ang isa pang bumbilya. Pinatay niya ang main switch at nagpatawag ng electrician. Dali-dali ko namang nilinis ang kwarto para hindi mabubog ang gagawa. Sa awa ng Diyos, hindi ko na narinig ang pag-aaway ng mga multo sa kwarto. Pero nakikita ko pa rin sila na naglalabas-masok sa kwartong yon. Ilang buwan lang kaming tumira roon at lumipat na naman kami sa bagong bahay na ipinagawa ng amo kong lalaki. Nakaupo ako sa labas ng bahay sa may hagdan habang hinihintay ko ang pagdating ng amo ko galing grocery. Nagulat ako sa aking nakita. Isang imahe ng tao na gawa sa screen. Yung kagaya ng screen na inilalagay sa tindahan. Para siyang sculpture na gawa sa screen. Lumapit siya sa akin pero hindi niya ako mahahawakan. May kung anong bagay na umaharang sa pagitan namin. Napatayo ako at napaatras. Maya-maya ay bigla siyang nawala. Nagsilapit sa akin ang mga pusa sa labas at tingin sila ng tingin sa akin. Kinausap ko pa ang mga pusa na parang nakakaintindi sila. Ewan ko ba, may kung anong kakaibang nararamdaman ako sa mga pusa. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga pusa ay nakayuko sa tuwing nakikita ako. Parang may koneksyon sa akin ang pusa, lalo na yung kulay itim. May kakaiba akong nararamdaman, lalo na sa mata niya. Habang nasa hagdan ako ng second floor, nililinis ko ito pati mga salamin. Salamin din po ang dingding ng hawakan ng hagdan pababa. Kaya mula itaas, punasin talaga ito araw-araw. Bandang 9 a.m. po maglilinis na ako ng hagdan nang biglang may tumulak sa akin. Nahulog po ako sa hagdan. Mabuti na lang ginawa kong pamigil ang aking siko
Kaya puro gasgas yun. At mabuti na lamang may nag-angat sa akin, kaya hindi nabagsak ang ulo ko sa semento. Hindi ko alam kung sino ang nagligtas sa akin. Naramdaman ko talaga na binuhat niya ako. Akala ko noon ay patay na ako. Pinagalitan pa ako ng amo kong babae. Tanga raw ako. Di ko raw tinitingnan ang nilalakaran ko. Paano daw ba ako mahuhulog? Nakalabas lang ang ulo ko sa gilid ng hagdan habang pinupunasan ko ang salamin pababa. May nagtulak sa akin kaya ako nahulog. Wala namang tao roon. Kaya nakapagtataka naman talaga na may tutulak sa akin. Mabuti na lang may nagligtas sa akin. At hindi ko rin talaga alam kung sino. Sa kwarto ko sa 3rd floor kung saan ay malapit sa rooftop, habang ako'y nag-aayos ng aking mga gamit, may kumatok sa pinto. Binuksan ko, pero wala namang tao. Kaya isinara ko na lang uli ito. Maya-maya biglang may nakita akong lalaking nakatayo palapit sa salamin. Naaagnas na ang kanyang mukha at palapit ng palapit sa akin. Kaya napasigaw ako ng malakas. Pero hindi ako naririnig ng mga amo ko na nasa 2nd floor. Humihingi ng tulong ang lalaki. Sabi niya, tulungan ko raw siyang makatawid. Pinatay daw siya sa lugar na yun. Ipagdasal ko raw ang kanyang kaluluwa. Pilipino po siya. Nagtatagalog at tinawag pa akong kabayan. Bigla akong naging kalmado at ipinikit ko na lang ang aking mata. Nagdasal ako na sana makatawid na ang taong yun. Habang ako'y nanalangin, bigla na lang lumiwanag ang aking kwarto. Parang ako'y nasilaw kahit nakapikit. Nang dumilat ako, nakita kong nagliliwanag ang katawan ng bangkay na naaaglas. Hanggang sa naging puting usok ito at naglaho na lang tuluyan. Hindi ako makapaniwala na natulungan kong makatawid ang taong yun, kung sino man siya. Sana ay payapa na siya. Naniniwala rin ba kayo na kaya nagpapakita ang mga multo sa atin ay dahil nangangailangan talaga sila ng dasal? Hindi talaga sila makatawid. Hanggang sa muli po, Sir June. Marami pong salamat sa palagi niyong pagtanggap ng aking kwento. More power po sa Sitio Bangungot. Shoutouts! At ngayon mga kaibigan, tumako ulit tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Mayumi Makisig, Lay Mendoza, Mary Ann Calma, Juvie Sige, Aiza Lejano, Jana J.K., Kilapot King, Jen Marcelo, Mina Santos, Charlene Worisa, at Cheche Gentiles. Ngayon po magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Garcia Daisy at Rizalyn De Vida. Sabi ni Garcia, "Good evening po sa lahat. Busy na dahil back to school. May time pang makinig ng Sitio Bangungot. Sana po nasa mabuting kalagayan tayong lahat." Sabi naman ni Rizalyn, "Good evening po mga kasityo. Thanks po sa bago na namang upload.
Di talaga pwede na hindi kami makikinig ng mga new upload nyo. God bless po sa buong team. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo Bangungot. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagpapasalamat.